Narito ang buod ng lahat ng magagandang pangako ng Diyos na iyong ibinahagi, nakaayos at pinagsama-sama upang mas madaling hawakan at paniwalaan. Ang kalooban at plano ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay palaging kabutihan, kasaganaan, at pag-angat para sa kanyang mga anak. Ayaw niya na tayo ay maghirap o manatili sa kakulangan. Ayon sa Jeremias 29:11, mayroon siyang magagandang plano para sa atin, plano para sa ikabubuti, para sa kasaganaan, at para sa magandang kinabukasan na puno ng pag-asa. Nais niya tayong bigyan ng buhay na sagana, masagana, at kasiyasya. Mga pangako ng kasaganaan at yaman. Ang lupang ating tatapakan at pupuntahan ay puno ng kabutihan at kasaganaan. Kapag kinalugdan tayo ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng mabuti, pati na ang pagkakataon at yaman mula sa ibang bansa. Sa tahanan ng matuwid ay saganang-sagana ang kayamanan at walang kakulangan. Ang yaman ng masama ay lumilipas, ngunit ang kabutihan para sa mga sumusunod sa Diyos ay nananatili. Ipinapangako niya ang walang katapusang kasaganaan, tila ilog na umaapaw na dadalhin ang kayamanan at biyaya patungo sa atin. Ibibigay niya ang mga nakatagong kayamanan at magbibigay ng lakas at kakayahan upang yumaman tayo. Ang mga matuwid ay hindi magkukulang kahit sa panahon ng hirap o tagutom. Sila ay laging mayroon at saganang inihanda. Ang kondisyon, relasyon, pagsunod at pananampalataya. Ang lahat ng ito ay natatanggap kapag mayroon tayong tamang relasyon sa Diyos, tayo ay gumagalang, nagmamahal, at nagtitiwala ng buong puso sa Kanya. Sinusunod at pinahahalagahan ang Kanyang salita, binabasa, pinagninilayan, at isinasabuhay ang Kanyang mga utos, ito ang daan tungo sa tagumpay at kasaganaan. Mabuti ang ating mga salita, ang lumalabas sa ating bibig ay maganda at positibo, sapagkat ang sinasabi natin ay tinutupad ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinapos na niya ang sumpa ng kahirapan, sakit, at kakulangan. Siya na napakayaman ay nagpakadukha upang sa pamamagitan ng kanyang hirap, tayo ay maging mayaman at malaya. Tayo ay naging tagapagmana ng pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham, kung paano siya pinayaman, pinalago at pinagpala. Ganoon din ang gagawin ng Diyos sa atin dahil tayo ay kabilang ng salahin ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Katapatan ng Diyos sa pangako. Ang Diyos ay hindi tao upang magsinungaling o magbago ng pasya. Ang bawat pangako niya ay laging tii at ti-amen, matatag at siguradong matutupad. Binabantayan niya ang kanyang salita upang tiyakin na ito ay mangyayari sa takdang panahon. Walang bagay na mahirap sa kanya. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon, ibigay ang kailangan at pagpalain ng lubusan. Ang dapat nating gawin at sabihin. 1. Maniwala at magtiwala, yakapin na ang kahirapan ay tapos na, at ang kasaganaan ay karapatan na natin dahil kay Kristo. 2. Sabihin at ipagmalaki, paulit-ulit na banggitin ang mga pangako ng Diyos. Pagpapalain ako ng Diyos at pasasaganain sa lahat ng bagay. Malaya na ako sa sumpa ng kahirapan, ako ay itinalaga para sa kayamanan at pag-angat. Mayroon akong magandang kinabukasan, tinutupad ng Diyos ang kanyang salita sa buhay ko. 3. Mamuhay ng tama, ipaglingkuran lamang ang Diyos, ibaling ang puso sa Kanya, at asahan ang kanyang kabutihan araw-araw. Tandaan, ang Diyos ay nalulugod sa kaginhawaan ng kanyang mga anak. Sa pangalan ni Jesus, maganap at maganap ang lahat ng ito sa buhay mo.